Mula sa kwento ng bayan, dumako naman tayo sa usapan ng kabuhayan dito sa Oh My Job. Sa kalsada, hindi lang driver ang may mahalagang papel sa bawat biyahe. May tao na tahimik pero tuloy-tuloy ang kilos. Siya ang konduktora. Sa bawat sigaw at bawat abot ng sukli, naroon ang kwento ng sipag, tiyaga at sakripisyo. Ngunit bihira nating marinig ang kwento ng mga taong nasa likod ng bawat pamasahe. Kaya ngayon, sasamahan natin ang isang babae na ang buhay ay umiikot sa pagitan ng trapiko, pasahero at pangarap. Kilalanin natin si Luella na Pigkit, 31 taong gulang, isang babaeng kumakayod sa mundong madalas ay dominado ng kalalakihan. Ako po si Luella na Pigkit. 7 months na po ako dito sa Transeco. Sa mata ng ilan, simpleng trabaho lang ito, pero para sa kanya, bawat araw sa kalsada ay hamon, mula sa pisikal na pagod hanggang sa emosyonal na bigat na dala ng kanyang trabaho. Para sa akin po, kahit na may nararamdaman ako, pag po binigyan ako ng schedule, kailangan po mapasukan ko po talaga yung trabaho ko, yung schedule na binibigay sa akin. Kasi po, bihira lang po kasi opportunity na pag po halimbawang day off na namin, kailangan po talaga day off. At pag may extra duty naman po na halimbawang kahit po hindi kami naka-duty at tinawagan po kami, yun po, pag kailangan po namin pasukan. Kabisado na niya ang galaw ng trapiko at agos ng mga pasahero. Sa loob ng ilang buwan bilang konduktora, nasanay na siya sa paulit-ulit na biyahe. Rutang Tarlac City hanggang La Paz. Minsan ay umaabot din sila ng Zaragoza. Sa bus, walang oras para magpahinga. Sa bawat kilometro, kailangan mabilis mag-abot ng sukli, magbilang ng barya at tumulong sa mga pasaherong may bitbit na mabibigat na gamit. Sa kabila ng kanyang pagod, pinipili niya pa rin pumasok araw-araw para kumita. Sumasapat naman po, kaya lang po, sa pagkain, sumasapat naman po siya. Pero kung kami po, kung ako po magiging maluho pa, hindi na po kakayanin ng budget namin. Kasi po magkano lang naman po ang ano namin dito. Pumapatak lang po kami ng 408 hours. Sa labas ng trabaho, may personal na buhay din siya. Sa ganitong paraan, nababalanse niya ang magkaibang mundong ginagalawan niya. Hindi mawawala ang mga pagsubok. Mula sa init ng araw na tumatagos sa balat, hanggang sa pasaherong mahirap kausap. Lahat yan, bahagi ng kanyang pinasok na trabaho. Masakit ang pako. Sa sobrang matagal po kasi nakatayo, 16 hours po kasi halos. Yun po, na parang naipon kasi lahat ng bigat po sa paa. May mga sitwasyon din na mas malala kaysa sa karaniwang hirap sa biyahe, tulad na lamang ng mga insidenteng may pasaherong nahuhulog dahil sa hindi pagkakasundo kung kailan nga ba dapat buksan ang pinto. Hindi naman namin napapansin na malalaglag yung pasahero kasi hindi nagkakasundo yung driver tsaka ipaw. Pero sa gitna ng lahat ng pagod at panganib, may mga alaala rin nagpapagaan ng kanyang loob. May mga sitwasyon rin na nagkakatuwaan sila ng ibang mga driver. Yung pong nakakatulog ako na habang nagtitiket. Sobrang pagod po siguro tsaka sa puyat. Sa bawat araw na lumilipas, natututunan niyang hindi lang basta pamasahe ang kanyang hawak, kundi buhay at tiwala ng mga taong sumasakay. Sa bawat barya at sukli, may kasamang kwento at pangarap, at sa kabila ng lahat, patuloy niyang ginagampanan ang tungkulin dahil alam niyang siya ay bahagi ng mas malaking kwento ng bayan. Ang pagiging konduktora ay higit pa sa pagsigaw ng "bayad po". Ito ay isang kwento ng tiyaga, disiplina at malasakit. Isang trabaho na hindi laging nabibigyan ng pansin pero laging mahalaga sa bawat biyahe. At sa mga katulad kong konduktora na may mga anak, yun lang po, magpagpatuloy lang po nila yung ginagawa nila para po sa pamilya nila. Tulad ng bus na muling aandar sa susunod na umaga, siya rin ay patuloy na magbibiyahe tungo sa kanyang mga pangarap. Oh, ang Wow. konduktora ng bus. Grabe, no? Bakit ka na ano? Pero grabe yung trabaho.
parang ang hirap bilang, syempre nakatayo ka ng ilang oras, umaandar pa, kailangan mo mabalanse. Lahat yung hindi lang pera ang binabalanse mo doon, pati yung stunts mo. Stunts? Oo, syempre, wala ka namang kakapitan doon, no? Hindi mo naman alam. At saka napakalaking tulong nila, hindi lamang sa mga pasahero, kundi pati na rin doon sa driver kasi syempre hindi na kailangang namo-monitor Tumayo, kasi ng oo. konduktor, yung mga konduktor, yung mga nagbabayad ng pasahero, yung safety ng mga pasahero na hindi agad na nagagawa ng driver. Syempre, kailangan niya rin tutukan yung kanyang pagmamaneho, di ba? Ayun. Tapos sa mga napanood natin kanina, makikita natin na yung bawat trabaho ay may kwento. At yung Totoo bawat yan. kwentong yun ay mapupulutan natin ng aral sa pang-araw-araw Exactly. natin. Actually, yung pa nga lang yung siya, babae siya, nanay. Tama. 'Di ba? Imbis na nandun lang siya sa bahay, gumawa siya ng paraan para makatulong din dun sa mga anak niya and of course dun sa partner niya, sa Tapos yung asawa niya. pagtayo niya, nakakapagod yun. In-emphasize nga na nakatayo siya like, konti lang yung pahinga niya. Mm. And then, aside from doon, yung pagod din ng biyahe na pabalik-balik sila. Tapos, at least may katuwang yung mga driver natin para masigurong safety nga yung biyahe natin. Ako pa nga lang na tumatayo lang doon, natatayo Oo, lang ako kapag pagpuno, oo. pagpuno. Ang hirap na, nakakangawit na, what more pa sila.